guys, ito na yung gamot natin sa matamlay na sisiw. So bumili tayo guys ng Sulfar QR. So water soluble powder po ito na antibacterial, anti-effective at saka anti-protozoal. So ito ay paracetamol po ito guys. So gamot natin to guys sa mga yung mga broiler guys na mga matatamlay, yung hindi na inom saka hindi kumakain. So marami tayo niyan guys na ganoon na ma-encounter sa ating mga poultry. So hindi natin maiwasan yan sa ating mga manukan guys, lalong lalo na sa mga broiler. So bali yung Sulfar QR po ay yan ay papainom natin sa manok na matamlay, katulad po nito. Yan, bali siya po ay walang ganang kumain at walang ganang uminom. So mahina. So pag pinabayaan natin yan guys at hindi natin painumin ng paracetamol, ang mangyayari dyan ay mamamatay na lang sila. Kasi wala nang gana yan. After 2 days yan, patay na. So sayang din kasi malaki na yan. Halos na sa kulang-kulang kalahating kilo na rin. So sineperate na natin siya ng lagayan. So dito yung ating mga malalakas. Tapos yung ating mahina nandun naman nakalagay sa basta nakasegregate siya. So ito naman guys ang yung painom. So ito Sulfar QR din to, so para sa mga malalakas. So preventive action natin to. Tapos ito naman yung kabila, may amoxicillin ito, paracetamol. Rin yan, antibiotic din to, yung kulay blue na yan. So kakapalit lang natin yan tapos itong Sulfar QR. So para yan sa mga manok na wala pang sakit. So para maiwasan natin na hindi sila magkasakit guys. So yung itong mga gamot na to, papainom natin yan sa loob ng 1 linggo, 5 to 7 days. Kung sa tingin nyo ay okay na at wala na ring matamlay, so yun na yung ating tigil na natin. Papainumin na natin sila ng pure na water. So ito na guys, yung mga malalaki nating manok, halos na sa 3/4 na yan. So magti 20 days, pa lang to, 18 days pa lang po sila. 18 days, 3/4. So pero marami yan guys yung medyo maliit. Hindi naman lahat yan ganyan kalaki, pero siguro mga 50% malalaki na talaga sila. So guys, ito naman yung flooring natin ay ipa ito. So halos 5 days ko na sila nalipat dyan. So siguro bukas magbubuhos ulit tayo ng 1 sako para fresh yung hangin. Wala masyadong, hindi siya mangamoy. So ito naman yung ating brooding pin. Medyo matapang na yung amoy, so lilinisin natin to mamaya. Isako natin yung laman nito bago itambak natin. So yun lang guys. Ito yung gamit natin ngayon guys pag nagpainom tayo ng Sulfar QR sa mga hindi na inom. So ito yung lumang syringe. Nilinis ko na to. So ang gagawin natin, papasip-sip natin tapos natin sa nguso ng manok. Tapos ito naman yung Sulfar QR na medyo matapang ang ginawa natin. Ang gagawin natin dyan ay yan ang pasip-sip natin at ipainom sa kanya. Pero ito yan ay siguro every 2 hours lalagyan na, ipainumin natin hanggat sa lumakas siya. So balikan natin yan. So sa ngayon papainumin natin siya. So sige guys, stay tuned na lang po muna tayo.
So yan na guys, napainom na natin siya. Siguro mga dalawang syringe ang ating pinilit na mainom niya. So sana maka-recover siya bukas. So every 2 hours gawin natin to guys. O mas maganda every 1 hour painumin natin para ano. Kasi ito guys, yung sakit na manok hindi to magkalayo sa sakit ng tao. So trangkaso ito. Mabigat yung pakiramdam, masakit yung ulo. So ganon yung ginagawa natin. Ayan guys. So balik-balikan natin to. So yung gamot na yan hanggang maghapon naman yan. Tapos pag nakainom na siya guys, dito lagay muna siya sa separate muna siya kasi hindi pa yan kakain. So malalamog lang yan ng mga kasamahan niya. So dito naman guys, tinitingnan natin kung mayroon bang mahina. So hanap tayo ng mahina guys. Ayan. So far so good, kumain naman lahat. Busog. Mga busog sila. So kung mayroon dyan na hindi kumain, yan, painumin natin ng Sulfar QR yan. Oh, ito. So guys, mayroon isa ako nakita na hindi rin kumain. So separate natin to. Papainumin natin ng Sulfar QR. So ito rin, busog. So ganito lang guys, dapat hands on tayo sa ating mga manok. So mayroon tayo dito guys yung may disable. Ayan, pag natumba siya hindi na siya makabangon. Pero kung makita mo busog yan. Hindi ko alam, hindi niya kayang bumangon. Ayan. Siya ay kakaiba. So dalawa yan sila guys. Yung manok na pag natumba hindi na makabangon. Yung isa pala ay parang pilay. So yun lang guys, may nakita akong isa. So kapa-kapa lang tayo ng tiyan kung mayroon bang hindi kumain. Ito, tingnan natin. Oops, may laman, may laman. May laman. May laman. So ibig sabihin, may isa pa na kasunod. So yun guys, yung mga hindi kumain, yung mga bansot yun. Pero yan ay 45 days hahabol yan, lalaki yan. So ganyan sila guys pag nabusog na. So naglagay ako kanina, nagpalit ako ng malakas na ilaw para maliwanag yung kainan nila rito. So sige guys, painumin ko muna ulit. So yun na guys, yung dalawa nating matamlay, ayun. Nilipat ko sila guys sa taas. Gawa ng dito ay medyo matapang yung amoy sa loob. Yan, kahit na nakabukas yan. So mayroon pa kasing ammonia yan, yung ano, kasi ilang araw natin tayong busy, hindi natin nalinis. So mamaya pa natin i-schedule yan. So ito naman guys, yan silang dalawa, hindi yan tatalon, mataas ito. So dyan lang muna sila. So try natin sila bigyan ng kids dyan kung kakain nga. So yun guys, hindi pinansin, mahina talaga. Pero yung gamot natin guys ay yan ay 2 to 3 dosage yan. So kakain din yan mamaya. So ito yung ating ano guys, 19 days old. So expected natin siguro sa April 10, bali mag-ano na tayo, mag-harvest. So 30 days sila. So pwede na natin yan ibenta yung kalahati nitong mga manok. Tapos yung mga kalahati naman na medyo maliit pa, maiiwan sila dyan. Wala pa naman tayong nakapila na kasunod. So palakihin natin yan hanggang 45 days. So bawas-bawas lang tayo. So yun guys. So sa mga nanood ng video natin, sa mga bago pa lang sa ating channel,
So maraming salamat po sa inyong lahat. So yun na guys, yun yung apat na yun yung nilagyan natin ng pinapainom natin ng ng sulfur QR. Yan. Pati itong matagal lang may sakit. So guys, mapapansin nyo kanina hindi talaga yung kumakain. Yan. Pero ngayon nilagyan ko sila ng pagkain, natuka-tuka na yung mga yan. Saka ito guys, matagal ito hindi nakatayo. Siguro 1 week na, pero buhay pa rin siya. Pinainom ko ng sulfur QR kanina, pero parang nag-iba yung niya. Lumakas siya, tapos yan, nakakatayo na. Pero yung dalawa kanina na hindi talaga natuka yan, walang pagkain at saka walang tubig. Malaki yung improvement nila sa maghapon. So, yan pa rin guys yung ating ginamit kanina. So, ngayon, pinainom ko sila tagdadalawang syringe. Tapos guys, ayan, may sulfur QR din itong dalawa. So, yung isa naman, pure water yon sa dulo. So, kanina, ang tubig natin dyan na gamit. Yung mayroon dito walang sabitan. So kinuha ko yung isang may sabitan doon sa kabila. Inayos ko na rin dito. Tapos yung ating pakainan guys, nagdagdag tayo ng isa. Ginawa na natin yan na 4 na puno. Kasi kanina madaling araw, nung umaga pala, pagpunta ko dito bandang alas 7, wala na, ubos ng pagkain nila. So ngayon marami yan guys. So ito, kung makikita nyo, ayan. So katulad din yan lahat. So halos mapupuno na. So nilagay ko yan kanina tanghali. Tapos naglagay na rin ako guys ng dagdag na mga ipa kanina dito. Ayan, sila na rin nagkalat. So bali yung ginawa natin activity kaninang hapon, naghakot tayo ng mga ipa. Yan. So kailangan natin maka 20 na sako para pang-stock natin at saka panggamit doon sa kabilang manukan. So ito guys, lahat ito, yung mga nandito 104, yung 4 may sakit. So ginagamot pa natin yan. So ayan, natutulog. So balikan natin yan mamaya mga alas 8 ng gabi. So ayan guys. So, time check natin ngayon ay alas 6 na ng hapon. So guys, makita nyo ito oh. Walang balahibo yung likod niyan. Oh. Gustong tukain yung aking cellphone. Oh. Ikaw, gusto mo na magpakatay? Ito guys oh, walang balahibo. So maganda itong unang batch ko. So, cab 500 daw ito. So, sa Magnolia, medyo minalas tayo. May namatay na naman ulit ngayon na 2 piraso. So, yan guys, ang ating activity sa ngayong maghapon. So, inayos ko na rin yung ilaw. Nilipat ko sa gitna. Nilagyan ko ng isang mahina na luma na rin na kasi baka makuryente tayo dito pag hindi natin lagyan ng bumbilya.
So ayan guys, maliwanag na ang kanilang magdamag dito. So double check natin ulit mamaya. Bisitahin natin guys. So mga alas 8, alas 9 ng gabi. Check natin yung tubig nila. So ito guys, halos nasa 3/4 na yung mga bigat na mga yan. So bukas 19 days sila ngayon. So bukas 20 days. So mayroon na sigurong maganda itong pagpalaki natin dito sa unang batch natin. So marami tayong dinidiscovering gamot guys para sa mga broiler natin. So mamaya yung doon sa taas, yung dalawang mahina, painumin natin ng Sulfar QR. So siguro magdadala tayo doon ng paracetamol. So hindi ko alam kung kailangan ng paracetamol doon, pero double check natin kasi namamatay ang iba, mga naiipit. Hindi ko alam kung saan nagkakaroon tayo ng problema doon. So yan guys, ito ngayon yung ating itsura dito. Pawisan tayo. Napakainit kasi guys ng manukan talaga, sa totoo lang. So sila ay talagang hingal din sa init. Pero yan, mamaya malamig na naman yan, pero nababawasan yung lamig gawa nitong nilagay natin na tarapal sa taas. Ayan. So lampas tao lang to guys yung taas nito, tapos net nito para hindi naman masyadong sarado at saka hindi masyadong mainit. So tama lang yung init nila, tama lang din yung lamig. So maganda yung pagkatimpla natin dito sa ating first batch. So guys, sa mga nanood ng video natin, maraming salamat po. At sa mga silent viewers natin, paki-like, share and subscribe na lang po. Paki-click na rin yung notification bell natin para updated kayo sa lahat ng video ina-upload ko araw-araw. So maraming salamat po sa inyong lahat. Good luck and God bless po sa inyo. Thank you po.